evening sa ating guys. So, sinabi natin kanina, pinost natin kanina na tayo ay magbibigay ng step-by-step lecture about sa programming. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituro po yan, ayan yung bigyan ko po kayo ng idea patungkol kung paano and how does a program works. Now, yung nakikita po natin ngayon dito sa ating screen, ito po ay isang IDE, Integrated Development Environment. So, ang gagamitin natin dito is a Windows-based, which is a Visual Basic.NET. So, yung program na gagawin po natin, ito po is an example of food ordering system. Okay? Paano ba mag-work or how does a program works? Now, meron tayong event menus dito, design, and we're going to insert a codes. And we're going to update and remove. Now, this design, this is a UI design. Sinabi nating UI design, ito po ay user interface. So, mostly itong application na to magagamit gamit ang desktop application. Now, sa paggawa ng program, marami pong kailangan i-consider po dyan, lalong-lalo na kapag yung mga business natin ay nangailangan po ng mga program para mapadali yung mga trabaho. Okay? So, yung program na to, na Windows-based, ito yung tinatawag natin para ma-run yung program gamit ang compiler. Pero on this example, halimbawa, I'm going to open the browser and I'm going to open an application here. So let's try a local server. Okay. Sorry, it's not the database. I'm going to open another application. Just going to close. Okay, I'm going to use the local host. So this would be my local server. Slash, shall we say I'm going to open a GA election. Okay. Kaya makikita po natin, guys, ito running through browser siya. So since running po siya ng through browser, yung program na ito, ginagamit ang browser natin, this is excuse me, an example of interpreter program. So, ibig sabihin, yung source code nito, yung program nito, yung instruction nito, hindi siya nako-compile ng bytecode. Bagkus si processor natin directly, okay, I'm going to open and show it to you. Right-click and view page source. Ito yung program. Okay, zoom natin ng konti. Ito yung tinatawag na source code or the what we call yung set of instruction. Pag sinabi natin kasing program, ito ay set of instruction at ito ay naisusulat gamit yung tinatawag na source code. Depende sa klase ng mga syntaxes or anong klaseng application yung ginagamit natin. Since ito ay nagraran siya gamit ang web browser natin, ito ay tinatawag na interpreter. It was interpreted by the processor. Kaya pag bumibili po tayo ng computer, ang isa sa pinakamahal na binibili natin ay yung parts po niya na processor. Kaya nga meron tayong mga processor na tinatawag na i-series, yung i3, i5, i7, i9, o kaya yung mga Ryzen. Ayun po yan. Okay? Pag sa mga gamings naman, o application naman na ginagamit na hindi nagraran gamit ang browser, halimbawa yung mga pre-installed program, okay? Ay mga binibiling mga software po dyan, sila naman ay gawa sa compiler. Ayun yung ituturo natin mamaya para maintindihan natin kung paano ba mag-work ang isang program. Kasi ang computer, hindi po niya nababasa. Kahit yung mga words na to, hindi po niya nababasa.
Unlike dito, it is interpret, pero ang nababasa ng computer is yung language kasi niya is binary, series of zeros and 1. Okay? So, I'm just going to execute this one. Okay? Ayan. So, na-interpret niya agad, nakita niya na merong nag-exist na voters na may account number. Ito po yung pangalan ko. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya yan yung nakikita natin. Now, let's go back dito. Okay? Ito naman ay sa compiler. Windows-based po siya. Okay? So, dito sa loob, meron din siyang tinatawag na set of instruction or the program. Ito naman yung mga set of instruction niya. Okay? Kapag niran natin yan, para ma-execute naman yung ginagawa ng program natin, kailangan niyang i-compile into bytecode. Okay? So, kapag hanapin natin yung codes yan, ito po yun. So, may bin, so may debug. Okay, eto. Kaya ngayon may application dito, meron na siyang exe file na to. Okay? So, naka-compiled na po siya. Okay, so unlike dun sa niran natin kanina, it just only interpreted by the interpreter using yung processor natin. Okay? O, ngayon, gawa tayo ng codes. Let's try. Let's insert a product. Gagawin natin, kapag nag-insert tayo ng product, dapat may execute po siya dito. Okay? Para maintindihan natin kung paano ba magtrabaho ang isang program. Okay. So, I'm just going to double-click. Okay? So, nagde-design po. Kaya wag po tayong magtaka kung minsan, napakamahal po ang bayad ng software. Okay? So, I'm going to create a class here. So, right-click ko po. Gagamit ako ng class. Ayan. So, just going to add class. Papangalanan ko yung class as DML. Okay, data manipulation. So, just short for that. Okay? And then, i-zoom ko lang ng konti para makita natin. I'm going to import the library needed. Import MySQL data.mysql client. Okay, and then we're going to import also the imports system.io. So, the input-output device. Okay, sa paggawa ng program, may kailangan tayong i-consider dyan. Okay, yung mga libraries, mga klase ng variables, and mga syntaxes. Okay, so yung program natin, meron tayong tinatawag na backend. Okay, so etong program natin, meron tayong backend dyan. So, ang pangalan ng database natin is restaurant kasi gagamit tayo ng food ordering system. Ito po yung database natin, pangalan niya restaurant. So, yung backend natin na ginagamit is we are using the MariaDB. MariaDB type of database. Okay? Kaya medyo sometimes mahal ang bayad ng program or the byproduct of program once na nagawa na po siya, ito na yung sinasabi nating software. Software by its name. Okay? Ito yung backend niya. Dito tayo nagsasave kasi ito, sample lang sa local host tayo. Kaya yung iba na bibili natin kapag naka-host po siya sa cloud. Okay? But more types of database na naka-cloud, meron din silang mga ganito. May mga cPanel. Sa cPanel, may PHP rin po siya. PHP My Admin. Okay? Para ma-monitor at makita yung laman ng mga database natin. Kaya may trabaho doon na isa na tinatawag nating database administrator. Okay. So, if this is our back-end, let's consider our products. Ang kailangan i-consider dito is yung design.
or the structure of our the tables, table information. Ito yon. Kaya medyo mahal. Kaya magkaiba ang trabaho ng database admin sa system administrator, sa software developer. Iba rin talaga yung trabaho ng debugger. Kaya sa isang business or sa isang company, mas gusto nila na bumibili na lang sa labas ng application. Or in fact, in the end, mas maganda rin yung merong sariling IT department. Kasi just in case nagkaroon ng troubleshoot, may IT department na unang titingin. Okay? O yan. So consider po natin yan. Babalikan po natin yan mamaya as we do the codes. Okay? So, halimbawa, gawa lang po ako ng konting codes po dito. Okay, halimbawa, magde-declare lang po ako ng sample variables. Of course, hindi nyo po muna nauunawaan, lalo na po sa mga bago lang or hindi po nagtapos ng IT. Para maintindihan po natin kung ano ba talaga ang trabaho ng mga programs. Okay, ulitin ko po, ang program, gaya po ng sinusulat po natin, ito ay set of instruction. Okay, halimbawa, I'm going to declare private con. Con is a variable, and then I'm going to declare it as my SQL connection. Okay, and then I'm going to declare also private dreader as my SQL data reader, and then private DTA as new data table, and then private ADP as MySQL data adapter. Okay? And then I'm going to declare also public my image as byte. Gagamitin natin yan, and dim ms as memory stream. Okay. Ngayon, titignan natin sa pag-declare ng variable, dineclare natin siya dito sa taas. Merong tinatawag na private at meron tayong tinatawag na public. Pag sinabi mong private, si public class DML lang ang makakagamit. Pag sinabi mong public, once na na-instantiate si public class DML or shared mo pa yan, ma-access any part of the program to. Unlike si private, si class DML lang ang pwedeng gumamit. Tapos, pag dineclare mo ng global variable as dim, siya rin lang gagamit sa loob lang po nito. Okay. Now, I'm going to create a subroutine. Okay, I'm going to type this one as private sub, shall we say, insert menus. Okay, we're going to insert try and catch. Yan, trabaho ng try and catch. Para pag nagkaroon ng error, siya po yung error catcher. Okay, yung pinapakita po natin, ito ay mga sample ng program codes or source codes. Kapag pinagsama-sama mo yan, yan yung tinatawag na, yung source code na yan yung set of instruction. At yung set of instruction na yan mismo yung kabuuan ng program. Okay? So, ganyan po yan. Ngayon, pag kinompile po natin yan, yung program na yan, yung pinakita ko po kanina, ito po yun. Okay, shall we say, I'm going to open this one with Notepad. Wala po tayong ibang makikita, kundi mga ganito na lang na value. Why? Kasi compiled na po siya. Okay? Compiled po yung product. So, kapag compiled yung product, mahirap po siyang, hindi siya basta-basta decrypt. Bakit? Na-compile siya into series of zeros and 1. Pero ganyan yung nakikita natin. Okay? Unlike
dun sa isa, puntahan po natin, yung interpreter, ito yung automated voting system, pag may mga election tayo sa mga kooperatiba, sample po yan. Okay, I'm going to open the candidates.php here under GA election. Hanapin ko po yung folder po niya. Okay. So, since it is a local host, para makita natin, maintindihan natin, ano pa pagkakaiba ng compiler sa interpreter. Ito po yan, sa GA election. So, makikita natin dito yung candidates.php. Okay. So, ito yan. Ngayon, kung tayo ay developer, tayo ay programmer, nababasa natin, nakikita natin yung mga syntaxes. Why? This is an HTML. It is a markup language. Nababasa natin, merge po siya, combined yung mga PHP files, mga JavaScript po dyan. Pero nababasa natin siya, pero nai-interpret lang yung codes. Okay? Na-interpret lang yung set of source code na to, yung instruction na to, na tinatawag na program. So, it was interpreted by whom? Si processor mismo. Kaya nababasa at meron siyang dinidisplay. Ito naman, yung inopen natin sa notepad kanina, ang codes po nun, halimbawa, ito po yung mga source codes po niyan. Okay? Ikita natin, ito yung mga source code niyan. Marami po ang mga source code niyan. Okay? Ngayon, hindi basta-basta mababasa. Bakit? Compiled po siya into set of zeros and 1. So, sinong mas madaling basahin ang code? Ang compiled o ang interpreter? As long as na kahit makuha mo ang compiled program, kung wala yung original source code nito, hindi mo siya basta-basta marireverse engineer. Unlike kapag interpret siya, pag nakuha mo yung source code, pwede mo na siyang mabasa agad-agad. As kapag kabisado mo yung source code, kabisado mo yung program, kabisado mo yung syntaxes, madali mo siyang palitan, madali mo siyang i-edit. Yun yung pagkakaiba ng compiler at interpreter. Okay? Yun nga lang, mas mabilis ang works ng interpreter kaysa compiler. Ayan. Pero tandaan po natin, gawa man ito sa interpreter, gawa man ito sa compiler, they are both programs. They are both set of instruction. At yung byproduct ng program, okay, ito yung tinatawag nating software. Ito na yung binebenta. Halimbawa, let's try to execute. Okay? Yan. Hindi ko na tinapos yung codes kanina dito sa DML. Kung gusto nyo, sige, tatapusin natin para masubukan natin mag-insert mamaya. Okay, I'm going to call con equals new MySQL connection. Okay, so asan yung connection natin? Nandito siya sa my connection .bv. So we can see here on this class, ito yan. Okay, so tatawagin ko tong str server. So, connection okay, .str server. Okay, and then let's open the memory stream first. ms equals new memory stream. Okay, and then let's call our picture box first. Picture box kasi natin, ito, nasa FRM menu siya.
So, laging tandaan kung ano yung pangalan. Ito, UI po siya, user interface. So, ibig sabihin, pag may graphical user interface, you can just click and drag and do the design. You are open to design your program. Click and drag mo lang siya, siya na yung mag-generate ng codes dun sa iba. Okay? Unlike kapag may mga software na hardly coded. Okay, kagaya nito. Yung interpreter na yan, hindi natin hardly nag-click and drag because tayo ay hardly coded na naglagay po dyan at gumawa ng mga source codes po dyan. Para lang magawa yung output niya na ganito. Okay? Tuloy po natin. Ayan. So, let's continue. So, FRM menus dot picture box 1 dot image is equal to the memory stream system.drawing. So, pinapakita po natin, guys, ito, para maintindihan nila, bakit kaya napakamahal ang bayad ng isang program? Kasi, para manawaan ng iba, ng paggawa ng program, saan tayo nagkamali? MS Drawing, Imaging, Image Format. Ayan. Okay, check natin ulit. Okay, kaya mahal ang program kasi nga, yun po yun. Okay, medyo mahaba-habang codes po yan. Okay, so we have the memory stream, MS, system.drawing.imaging image format. Okay, JPEG. Color blue. Property access must assign to the property or use its value. Okay. Next, so we have my image equals ms.getBuffer. Ito natin. And then memory stream dot close. Okay, saglit guys. May message ng konti. Check lang po natin. Okay. Okay, so let's instantiate a memory stream. As memory stream and ms new memory stream. Okay, let's double check the name of this image. Picture box 1 FRM menus. Okay.
Okay, so let's continue. May kulay blue dun sa taas. Now, let's open first our connection. Ito yung connection natin, hindi kasi naka-open. So, kulay blue, may error. So, ibig sabihin, we forgot to save our files. Okay. So, let's create another variable beam command as MySQL command. So, wag po kayong magtaka guys siya kasi pinapakita lang po muna natin to para maintindihan nyo kung ano po yung program codes. Okay, ano ba talaga ang trabaho ng program? Okay, but yung sabi natin is step by step. Tomorrow or within this week, tuturo po tayo ng step by step. This is just a simple program gamit po ang Microsoft Visual Studio. Okay? Gamit ang Visual Basic .NET Framework po siya. Okay, so ipanapakita lang po natin to. Dito mamaya makikita nyo po yung food ordering system natin kung paano tayo mag-insert ng data. Okay, then let's insert the another. So shall we say, I'm going to name the variable as query. And ito, kapag programming, marami pong kailangan consider po yan. Ito yung sinasabi natin kanina. Dapat ma-familiarize mo kung ano yung klase ng variable. Ito yung mga variables po natin, yung mga pangalan nila. And then anong klase ng variable? Kung private ba siya, public ba siya, shared ba siya, global ba siya, or local variable. Pag sinabing local variable, ito, local variable siya, nasa loob lang siya ng subroutine na to. Doon lang siya pwedeng gamitin. Si insert menu lang ang pwedeng gumamit. Unlike yung mga nandito sa taas, any part of the program pwede nilang gamitin. Okay, I'm going to insert here the DML. Okay, insert into. Okay, ito na yung sinasabi natin kanina. You need to consider yung mga back-end natin. Ito, kailangan natin insert dito yung data. So, we need to identify kung ano yung mga data type nila na meron. Kasi sa programming, kailangan mo i-consider yung naming. Yung mga naming ng program natin. Another, yung variables, the syntaxes, and other jargons na ginagamit. Jargon word na ginagamit ng program. So, you need to consider the name of the tables. Products is the name of the table. And then consider yung pangalan ng bawat field and their data type. Okay, product code, product name, description, price, sizes, images, and category. Ito yung long blob po yung ginamit nating image po dito. Okay? So, a series of zeros and ones po yan. Okay, so product code, product name, description. So, babalikan natin mamaya yan pag di natin nakuha. Okay, insert into the name of the table is products. Okay. Sorry dito. Equals. Bakit equals? We're going to assign value for the variable query. Okay, insert into products and specify the field, product code. Ito yun, balikan po natin ha. Product code, product name, description, price, sizes, product code, product name, description. Okay, let's double check the spelling. Price, sizes, images, category. Price, sizes, images, category. Okay? Values. Ano yung magiging laman nila? Okay? And we're going to use a parameter here. Okay? Sabi dun sa kasabihan, there are many ways to catch a big fish. Sa paggawa ng program, marami ring paraan kung paano gawan ng solution. Okay? Price, images, category. Kaya sa eto, kapag IT, marami pong mathematics po yan.
Okay, so I'm going to use a parameter. Ako na maglalagay ng pangalan at PC, product name. At PN for product name, PC for product code. At D for description. At P for price. And then at S for sizes. At I for images. Or shall we say, I'm going to type here pics. And at cat for category. And let's enter. Okay. Next, let's try to add the command. Okay, so command equals new MySQL command. And let's get the name of the string query and the connection, which is the con. Next to that, we're going to insert the parameters, command dot parameters dot add, okay, double quotation at PC for product code slash the data type that we are using is MySQL DB type. Okay, so for the product code we use the varchar. Okay, varchar, and specify the size. Okay, let's double check first. Ayan yung ginagawa ng mga developer. Okay, yung numbering nila, 45, 45. Then we have the text. Then we have also the decimal, bar 5, long blob, and 45, 45. The sizes, okay. Do the same. Command dot parameters. Oops, that add. So, kikita po natin guys, no? Kaya, kikita natin dito sa codings, maraming bumabagsak. Sa IT, dito mostly maraming gumagraduate na hindi nagkaka-honor. Or walang cum laude, walang honorable mention. Bakit? Dito po sila bumabagsak. Dito po nagiging, dito po tayo, hindi po tayo. Dito po maraming sumosurrender sa paggawa ng codes. Kasi sa codes pa lang, pag hininto mo yung nasa idea mo, talagang mawawalan ka ng focus dun sa ginagawa mo. Okay? Kaya kapag may idea ka na alam natin na maganda, pag tayo yung mga katulad natin mga developer, ginagawa nila yan, overnight po nila yan. Aba, medyo mainit na. Okay. Tuloy lang po natin ha. Ganyan po ang pagiging IT, ganyan po ang pagiging programmer. Musika po yung magbasa, kailangan lagi nag-experiment po yan. Okay. Sandali, nangangati tayo. Init. Okay, so this is for our description. So check natin, ano ba yung description natin? It's just a text. Okay, you can change also. Shall we say, masyadong mahaba yung text. Palitan na lang natin. I'm going to edit the description. Ito sa ating table. I'm just going to change one. Gawin ko na lang na varchar. Masyadong mahaba yung description. Specify the sizes. Kasi sayang yung bawat spaces. Yung kino-consider din ng bawat developer. Okay, yung sizes. Kasi yung sizes dun, nasusukat yung mga na-allocate mga data dun sa memory. Okay? Isa natin.
Command dot parameters. At sunod po dyan is the price at P MySQL DB type decimal. Double check natin. Price, sizes, images, and category. Okay, sa sizes na tayo. Command at parameters that add S po yung pan natin kanina at S for sizes MySQL DB type dot varchar 45 command that parameters. Ayan. So, ang paggawa ng program, kailangan mostly may mga practice po tayo. Lagi tayong nag-a-update. Kasi nga, ang technology, lagi naman itong nag-a-update. Oops. Hindi. I is blob. Long blob. So, ayan, images is S, pix and cut. Double check natin. DPS, so we use here pix. So, long blob. Command dot parameters. Ayan. Siguro marami ng tunog dyan. Ayan. So, tignan lang po natin. At cut. Ayan. Tsaga lang po tayo sa paggawa ng program. Papakita natin mamaya kung ano ba yung kanila. Okay. Type varchar. Size is 45. Okay. Medyo mahaba-haba yung code natin kasi we use parameter. So, ito kasi yung mostly ginagamit natin kapag nagsasave tayo ng images as a memory stream. Okay. Once na nakabisado mo ang .NET, madali lang mag-adjust dun sa my C#. Ayan. Okay, pix. Oops, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are 7 fields. Okay, 2, 4, 6, 8. Okay, auto increment naman po yung isa. Okay. Now, let's finish it up. Ibalik, konti na lang. Almost the same. Let's just call the yung panggagalingan ng data. Command dot parameters at product code that value is equal to frm menus that txt code dot text. So, bale dyan manggagaling. Command dot parameters at product name that value is equal to frm menus dot txt name dot text. So, saan ba nanggagaling yan? Dito po siya manggagaling. Kung ano yung value na i-enter po natin dito, doon po sila manggagaling. Okay? Command dot parameters at D or description that value is equal to frm menus that txt description dot text. Command dot parameters at shall we say, we're going to call the category dot value is equal to frm menus that cbo category. Command dot parameters yan at ano na yung kanina? Price. P dot value is equal to category dot text
Okay, then value. So, price, FRM menus. The txt price.text. Command at parameters. Ayan, tignan po natin guys. Medyo, kan po tayo ha. Tiyaga po ang programming. Kaya nga sa amin noon, nag-aaral po kami. 65 kami yung first year kami, pero graduate 13 lang. Why? It's because nakaka-apekto, maraming sumusuko po pagdating sa programming. Masakit daw ulo. Okay? That's why marami mga IT na sumusuko sometimes. Kasi yun yung anong programming. Pero marami kasing IT na kumukuha ng IT dahil daw ito ay in demand. Opo, in demand. Pero malaki rin ang kailangang itrabaho pagdating sa IT. Okay, sorry, pics. So, yung picture hindi po manggagaling doon, manggagaling sa picture box. So, yung picture box natin, ito sa my image, is called my image doon. Okay, so that's our byte. Yan. Okay. So, we are ready to go. Lapit na. Let's try to execute now. Okay, let's pass the connection of our connection to command connection. And then let's try to execute command that execute non-query. And then let's insert a message box na magpapakita na success po yung pagkakasave po niya. Message box that show new menu has been added. And then let's insert the title. So food ordering system. So I'm just going to name it FOS. Message box buttons that okay. Message box that information. And then let's close the collection. Okay, and then kapag merong error, message box that show x dot message. And then finally on that close. Okay. Now let's instantiate this set of instruction. Ang trabaho lang po nito is to add insert menu. Let's call insert menu here. Okay, let's instantiate for the public class HTML here. Okay, let's open our codes. I-zoom ko po ng konti. Beam. Ito yung dim add menu as new DML. So, yung new DML po natin, ito. Yung class na ginawa natin. Now, let's insert the data. So, add menu dot it's not add menu. Ay, okay pala. Add menu pala yung pinangalan natin dito. Add menu as new DML. Okay, so check natin. Saan na yun? Insert add menu dot. Okay, nagpapakita is my image kasi ito yung naka-public. Let's double check. Ito, naka-private kasi siya. So, we cannot access this one. So, I'm just going to type here public sub. Okay. Let's double check add menu dot insert menus. Okay. Now, yung codes na ginawa natin,
Let's try now to execute. So, pag nirun natin, ito na yung kabuuan nung ginawa nating program. Okay? So, pakita lang po natin. So, medyo mabagal po siya. So, bakit? Kasi dami ko pong naka-open. Nire-record po natin. Pagilid ko lang po nito. Okay, so this is a food ordering system. Makikita natin dito. Pag click natin, nakakapagdagdag po tayo ng mga in-order po nating mga pagkain po din. Okay, double click natin kapag nire-remove natin. Okay, so kapag ito yung meals, short orders, desserts, drinks, and floats. Kapag view all, papakita po niya. Okay, pero hindi yan yung kinodes natin kanina. Now, mula dun sa codes na ginawa natin, na pinakita natin kanina, ito yung output niya. Ito yung na-compiled na output niya. Ito yung output ng set of instruction na kagaya ng ginagawa natin kanina. Ito. Okay, I'm going to open the products of all the menus. Ito yan. So, we call it. Now, we're going to insert a new data. Okay, I'm going to put a menu code here. Although, number yung nilagay natin. Okay, so maglalagay po tayo. Halimbawa, number muna yung ilalagay ko. Okay, 3, 2, 1. And then, I'm going to type here, menudo. Category. Lagay na lang nating meals. Price, shall we say, regular price po niya is 55 per order. And then, yung size niya is, shall we say, regular. Description, okay? Pork. Menudo. And then, let's browse an image here. Okay, so, meron tayong image dito. Ayan, so, ang idea nito guys, pinapakita natin kung paano mag-work ang isang program. Okay, kasi maraming interesadong gumawa ng program, pero ganyan po katrabaho kapag gumagawa tayo ng program. Pero madali lang naman po siya. Dadaan po tayo sa basic. Okay, so this is now the image. Then let's insert. Okay. Oops, connection must be valid. And open. Okay. Ibig sabihin, hindi tayo nakapag-connect. Ayan, ayun yung sinasabi natin kanina. Okay, eto yan. Close. Eto, sorry. I close it immediately. Should be open. Kasi sa baba yung close po niya. Okay, let's try again. O, yan po yung trabaho ng debugger. Debugging. Okay, so let's insert another data. Menu code 321, menu name, menudo, category, meals, price 55 at regular price. Okay, shall we say pork, menudo. Then let's upload an image. So menudo, open, and insert. Sabi po niya dyan, new menu has been added. Just click OK. And then refresh po natin. So what you can see here now, eto na po yung dinagdag natin na bagong menu. Okay, so if you're going to close this one, and then let's view all, eto na. Nadagdag na po yung menudo po dito. Okay, yun yung trabaho ng what we call this one, programs, and that is what we call how does it work. Okay, ganun yung trabaho ng program. Ito yung output ng set of instruction. Yung set of instruction, yun mismo yung tinatawag nating program na nagawa mula dun sa what we call source codes. Ayan po. So sa mga interesado pong gumawa ng software, gumawa po ng program, ayan, nakita po natin na medyo matrabaho, medyo mahirap po gumawa ng program, pero sa mga nag-aaral po na gustong matuto, okay, hindi po siya mahirap as long as na we try our best, read, and then explore.
then apply po natin. Kasi ang paggawa naman ng program is more practice lang po naman po yan. Kasi ang learning, a best way of learning is experience. Konti lang talaga makukuha sa pagdating sa academe. Ang best learning talaga ay sa experience. Kagaya ni Mark Zuckerberg, kumuha lang naman siya ng idea dun sa Harvard University. Actually, according to yung mga gumawa nung decoration, yung nagsulat according dun sa information, okay, siya ay drop out din naman. Pero dahil dun sa meron silang desire, meron silang mga skills and knowledge na nakuha, then din in-apply nila, isa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Okay, dahil ginagamit niya ang Facebook. Okay, siya yung developer ng Facebook. So, ayan po, kung paano magtrabaho ang isang program. Kaya, hindi lang basta-basta gumagawa at magde-develop or bumibili ng program. Kailangan nako-consult muna yan sa mga businesses para alam nila kung anong klase mga program yung suitable sa kanilang mga business. Kasi ang bawat program, magkakaiba po ang bayad. Okay? Depende po sa gamit. Depende po sa features po nun. Depende po kung cross-platform. Kung Android siya, sa Java po siya. Made of XML po siya. Pag iPhone naman, pag mga iOS, sa Turbo C po siya. Okay, more on Unix po siya. Okay, dito sa Windows, okay, iba naman po siya. Ayan, kaya ang very trends po ngayon is paggamit ng what we call cross-platform, which is particularly nagraran po siya dun sa web. Ayan. Thank you for watching. So, I hope na ibahagi ko po kung paano po mag-work ang isang program, paano ba ginagawa ang isang program. But do not worry. We're going to teach you, magtuturo po tayo dito ng mga basic programming. Okay, basic para matutunan po yung mga gustong matuto. Okay, marami pong mga calculations, marami pong mathematics pagdating sa IT, sa paggawa ng codings, pero sometimes yun is sa mga formula lang naman. Ang pinaka-importante sa paggawa ng program is yung alam po natin yung mga syntaxes. Alam po natin kung ano at anong iba't ibang gamit ng bawat data types, kung kailan kung kailan kung saan mo gagamitin, yun po yung kailangan nating mga alamin po dyan. So, that is programming. Okay, so medyo mahirap po siya. Pero actually, worth naman po siya. Very worth naman yung paggawa, yung pag-develop ng programs. Kasi yung mga cellphones po natin, particularly yung mga Android, medyo mas matrabaho po yung codings po nun. Kasi combination po siya ng mga XML files. Although may mga cross-platform programs na application na ginagamit na po ngayon para mapadali yung pag-develop. Okay, so ang pinaka-trending po ngayon is yung mga sa IT po ngayon, ang pinaka-trends is yung mga automated. Halimbawa, sa bahay natin, nakalimutan nating mapatayin yung ilaw. As long as na the power of the internet po ngayon, kung connected sa internet yung bahay, yung mga appliances, pwede na siyang i-remote. Ayun yung ginagamit na sa trends na tinatawag nating IoT or the Internet of Things. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So, I just give you an idea kung paano po gumawa ng programs. Pero actually, madali lang naman pong gumawa talaga ng program. Kailangan lang po naman po dyan is lagi pong may guide. Kaya nga, hindi naman po mahirap magtanong dun sa mga talagang gumagawa ng program at gumagawa ng softwares. Ayan, so maraming salamat. Salamat po. God bless. And I hope na naiparating po natin kung paano ba talaga magtrabaho ang isang program. How does it works? Pero once na nagawa naman na yung program, yun po, napapadali na po ang bawat trabaho natin. Ayan. Okay, thank you for watching. God bless. And see you to our next video live.
Naku po, ang hirap. Kayang maintindihan. Ha? Ang hirap. Sino? Di pastora. Pastora. Pastora Hilda.